Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh, na pangalan eh. Yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipe ng Bartolina na si Jerome Glassi. Pinapapili kami kung saan selda ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Bartolina selda sa IS at doon kami naglagi ng 3 linggo. Pagkatapos ng 2 araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig-1 milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang 1 milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang 1 milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni SPO4 Narsulis, naisip ko na ang usapan namin ay 1 milyon kada ulo, kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin na isi-target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadaro at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig-1 milyon. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Narsulis tungkol sa aming paglaya at ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang presidente. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord at kinasuhan kami ng homicide. Ngunit sa kalaunan namin para matapos na at tulungan kaming makalaya. Nakumbik kami sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord.
Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman naming ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko ay sa salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-impluensya. At alam ko rin na maaring gamitin laban o pabor sa akin, sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala nang idadagdag pa sa aking salaysay. Bilang patutuo, lumagda ngayong ika-21 Agosto 2024 ng lungsod ng Baguio. Maraming salamat.